mga ka-legit Davercats, isa na naman panibagong updates kung saan ito pala ang tunay na revelasyon patungkol sa pagtetestify ni Miss Malu Choa Pagar. Ito pala ang katotohanan kung bakit napapayag si Miss Malu na mag-testify dito po sa Marikina Regional Trial Court kahapon. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. At ngayong araw na ito ay talaga namang mapapanood po natin na kinakanta po nila yung team song at nakikita natin na sobrang laya at sobrang saya po nila habang inaawit nila ito kasi nga 'di ba parang dun pa lang po sa punto na yon napatunayan na si Bossing po talaga ang tunay na creator ng nasabing team song. Kaya isa yan sa mga biggest celebration ngayon ng TVJ sapagkat meron ng isang sold dahil yung mismong si Mr. Vincent Bucio na sinasabi po ni Atty. Garduque na magsasabing ang team song ay pagmamay-ari ng tape ay kumanta na. Nadulas na, Baga nasabi niya na yung katotohanan na hindi talaga siya ang creator ng team song na yon. Kaya naman malayang malaya at talagang sobrang happy ang TVJ for this result kasi nakita po nila na talagang umuusad po ang kaso. At nakita po nila na lahat po ng mga pangyayari ng mga nakaraan sa Marikina Regional Trial Court ay laging in favor of TVJ. And at the same time, isa pa sa mga revelasyon, marami pong revelation ang attorney nito pong ng TVJ patungkol dito. Dito po talaga natin masusukat kung gaano kagaling itong si Attorney Buco ng Divina Law. Napakagaling niya po dahil sa mga case na ito pong kanya pong pinasa at makikita po natin na talagang agarang may resulta kasi according po sa interview kay Miss Malu Choa Pagar at dito po sa kanilang at legal counsel na si Miss Attorney Maggie Abraham Garduque, wala pa po sila dun sa pinaka main case na copyright infringement. Ngayon, this coming October, last week of October, magkakaroon na po ng resulta kung papayag nga ang Marikina Regional Trial Court ang korte na magkaroon ng restraining order. Ang request po kasi ng TVJ at ng Divina ng Attorney Buco na habang sila po ay nagkakaroon ng parang makikipaglaban patungkol dito po sa trademark ng Itbulaga ay hindi po muna pwedeng gamitin ng tape. Yun po yung TRO restraining order na sinabmit po ng TVJ against tape. So panoorin natin ang ilan sa mga yung interview po nito mula po sa isang vlogger po ng TVJ. Ayan, panoorin we natin. expect siguro mga 30 days pa. Siguro mga kasi sa September 29 pa yung formal offer of exhibits. So siguro mga 30 days, mga October. So sa 29 po magsasabit po kayo nung both parties pagkasabit ng mga exhibits, mga ebidensya. So baka October last week may order na tungkol sa TRO. Okay. Tanong ko lang din po kung meron pong update po ba dun sa mga trademark sa IPO, yung pong mga wala pa naman yung may sulat ang IPO sa kay Mr. Romy Halosos at inamin niya kanina yon na sinabi sa kanya na yung ownership issue ay didesisyonan pa lang ng Bureau of Legal Affairs. Ang nakapending ngayon ay yung application ni Joey for registration. Yun ang hinihintay namin. So wala pa rin pong sagot ng IPO po doon. Lastly na lang po, yung po sa YouTube, iniimbestigahan pa rin po ba o meron na po? Oo, inaaral pa namin kasi kinakausap namin yung account holder, yung email address na may-ari kung paano nangyari. We're coordinating with the YouTube main office. Thank you very much po, Attorney Buco. Maraming salamat po. Salamat.
po September 25, 2023 kung saan namataan po natin si Miss Malu Chawapagar bilang isa sa 5 na mga testigo na iniharap po ni Miss Maggie Abraham Garduque sa Marikina Regional Trial Court. So marami po talaga ang nagtaka at tumaas ang kilay kung bakit nandoon po si Miss Malu. Samantalang sa mga lumalabas po na mga news update ay parang umurang na itong si Miss Malu at wala daw di umano siyang sinasabi na siya ay magte-testify against sa TVJ. So isa sa mga nakikitang rason, no, according po sa ilan sa mga parang mga lawyers, ano, isa sa mga statement nga na kaya po magte-testify itong si Miss Malu hindi para kalabanin ng TVJ. Isa sa mga kondisyones niya is tatayo siya bilang witness at sasabihin niya lang kung ano yung kanyang mga nalalaman. Ngayon, if it is in favor of TVJ, wala siyang pake. If it is in favor sa tape, wala din. So, ganun po yung kanyang ganyan yung kanyang mindset. So, sa nakikita po natin, talagang ayaw po ni Miss Malu Chawapagar na masira yung relationship niya sa TVJ for how many years. Kasi nakasama po nila ito at talagang masasabi mong siya ang mga pinaka-closest sa heart po ng TVJ, nakasama nila si Miss Malu Chawapagar for so many years. At masasabi mo talaga na for 40 ilang years of existence po niya as an executive dito po sa Itbulaga ay talagang pamilya na po yung kanila pong samahan. Kaya naman po talagang medyo masakit sa part po ng TVJ, no? Pero parang in favor pa nga na nag-testify si Miss Malu. Kaya nga lang iniharap siya ni Miss Maggie Abraham Garduque. Parang sinasabi ni Miss Abraham na in favor si Miss Malu. Pero according to her, tumayo siya bilang testigo hindi para kalabanin ang TVJ, kundi isasabihin niya lang kung ano talaga ang katotohanan at sasagutin niya kung ano man po yung mga itinatanong sa kanya sa cross-examination. Dahil talagang kahapon po makikita niyo po yung dala nito pong si Atty. Buko, no? Talagang sobrang dami po. Isang maleta ng mga papeles ang dala-dala ni Atty. Buko dahil naroroon din po ang ama ng halusos, no, na si Romeo Halusos Sr. Dahil hindi po siya kinatigan ng korte, hindi siya pinagbigyan na via Zoom po siya mag-testify. Bawal po kasi yun. Kasi meron pong magkakaroon po ng problema doon. Baka mamaya lahat po ng mga itatanong sa kanya o yung mga testimonies na ipubukol niya o sasabihin niya sa korte ay mamaya may nagtuturo sa kanya kung ano yung mga dapat niya sabihin, may binabasa siya in everything. So hindi po pumayag ang korte. Kaya po kahit po talagang makikita natin na halos gumagapang na itong si Romeo Halusos Sr., nagpunta talaga siya dito para naman maging favor ang lahat, no? So dahil dyan, mag-react naman muna tayo sa lahat sa mga komento po ninyo patungkol sa lahat update po natin, no? Kasi talagang masasabi mong Gina G ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol po dito sa ating pong updates na kung saan ang tape bulagtanga ay nilalayasan na ng mga empleyado, no, ng mga talent. Sabi ni Domingo Torresogoso, pag nagbawas ang tao, ibig sabihin wala nang pasweldo. Wag na nilang ilisang issue. Wag nang magsinungaling ang mga vlogger lang naman ng fake bulagta. Ang dumidepensa sa fake bulagta. True naman, 'di ba? Kahit po si Atty. Maggie Abraham Garduque, dinidepensahan niya na pag hindi daw totoo yun na magtatanggal sila ng host. Samantalang, ang ginagawa po nila strategy yan. Ngayon, parang daw sila parang salit-salitan. So, ibig sabihin, nagbabawas talaga sila. So, sabi naman po ni Mr. Nathan Wayne De Vera, may show ka nang ipinapasukan, bakit kukuha ka pa ng iba? Silang dahilan yan. Kailangan magbawas ng host kasi nalulugi. Wala nang iba pang magandang paliwanag dyan, kundi nalulugi ang tape bulagta. Kaya unti-unti silang magbabawas ng host. Nakakalungkot naman. May tawang emoji. Medyo sarcastic po yung expression dito ni Mr. Nathan Way. Alam nyo kasi, in totality, hindi talaga nila aaminin niya na nalulugi sila dahil meron silang tinatawag na pride at pinapangalaga ang dignidad para sa mga advertisers. Alam nyo, yung tape noon time show, extended show lang ang bubblegang sa tanghali. Ang mga artista sa tape arawan. Parang construction lang, arawan, hehehe. True, diba? Kumbaga parang lang sila parang
kapag po kailangan ng host, tsaka tignan nyo po pag po chinek nyo, ang dami-dami po nilang host, hindi naman po lahat nagpa-function. Ang nakikilala ko lang na host doon, si Paulo, si Isko, maging yung lumaki na yung ulo, ang pangalan nun, si Buboy, yun lang. Pero other than that, wala na po akong kilala. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.